Muling inalok ng tulong ni Pangulong Benigno Aquino si President-elect Rodrigo Duterte para sa gaganaping inaugurasyon nito sa Hunyo at 30. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, nagpahayag ng kahandaan ang palasyo sa mga nais na pagbabago ni Duterte sa pag-upo nito sa Malacanang. Kinilala rin ni Pangulong Aquino ang naging tulong ni Duterte sa kanya noong presidential elections. Si Rocky Ignacio para sa ulat. Muling inalok ni Pangulong Aquino si President-elect Rodrigo Duterte ng tulong sa anumang paraan kasama ng nalalapit na inaugural sa June 30. Sinabi ito ng Pangulo matapos ang pag-uusap nila sa telepono ni Duterte kung saan formal nito ipinaabot ang pagbati sa kanyang successor. Inilarawan din ito na naging kaaya-ayang pag-uusap nila ni Duterte. We went through Malacanang to show them the physical layout, and then we proceeded to Malacanang Park, show them by Pangarap, and various facilities within Malacanang Park. And that's where they got in touch with President-elect Duterte. We had a conversation, perhaps a short conversation, about a minute or so, wherein I congratulated him. I think we asked each other how we were. And I reiterated our offer to be of assistance in any and every manner that they deem fit. And more or less that was a pleasant conversation. That's how it ended. Nagsalita ang Pangulo sa kanyang inihandang pananghalian para sa Malacanang Press Corps. Nagpahayag rin ng kahandaan ng Aquino administration na tulungan ang Duterte Transition Team. Nauna nang tinanggap ng Pangulo ang Duterte Transition Team nang bumisita ito sa Malacanang sa pangunguna ni incoming PMS Chief Bongo. In his inauguration, we will have probably a short conversation prior to his taking the oath. And I was reserving, and I guess he was also reserving, all of the points that we would like to raise with each other for that meeting. Assuming it pushes through. Nagpaabot rin ng pasasalamat ang incoming Duterte administration. Kinilala rin ng Pangulo ang naging tulong ni Duterte sa kanya noong presidential elections. Pero parang kinatuwa naman, hindi naman tinanggihan. At parang pinasalamatan yung alok natin. Na sabi ko, kung ano may tutulong namin sa inyo, kung ngayon, sa transition at saka pagkatapos, para hindi na kailangan, di ba, parang reinvent the wheel, kumbaga. Ngayon yung, I'm sure, naalala ko naman nung ako'y tumakbo, both times, inintindi naman, inasikaso, tinulungan tayo ni President-elect Duterte, including the presidency. We had one of the first major turnout of people happened in Davao. I'm not sure if it was Davao first and Zamboanga, and I think that was the sequence. Of course, yung crowd in Dumaguete that filled up their very big park, para at least more than half of this very big park was the first, followed by Zamboanga and Davao. Sorry, I don't recall which came first, but both of them really had massive turnouts of people. So, when I get to see him, and actually I communicated this to Attorney Medeldea. It is our hope that the elections are over. We share one country. We'd like them to be able to build upon all of the things that we have started, we have implemented, we have completed. So we move parang further along the path of advancement for our country and our people. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.